Magandang araw po muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Sa pagkakataon pong ito, nais nating bigyang pansin ang katanungan ng ating isang kapatid. Ito po ang sagot po sa iyong katanungan, kapatid. Basahin muna natin ang karunungan ni Solomon dito sa Kapitulo 4, versikulo 7. Sa kabilang dako, ang taong matuwid at banal, mamamatay man ng bata pa, ay mapapanatag. Kapatid, alam naman natin na ang bata ay siguradong mga matuwid yan dahil wala pang kasalanan sa kapwa. Ituloy ko ang aking sagot sa iyong katanungan. Basahin natin dito ang versikulo 17. Makikita ng mga masama ang pagkamatay ng mga matuwid, ngunit hindi nila naunawaan na ito ang paraan ng pagliligtas ng Panginoon. Huwag nating ikabahala, kapatid, ang pagkamatay ng mga bata, sapagkat iyan ay isang paraan ng Panginoong Diyos sa pagliligtas sa kanila, sa paraan ng kamatayan. Bakit? Kasi alam ng Panginoon Diyos ang kahinatnan ng mga bata kung ano ang kanyang kapalaran. Ito bagay magiging masama paglaki o ano paman ang kanyang pagkabuhay dito sa daigdig na ito, ay alam ng Diyos yan. Kaya ang mga bata ay hindi tayo magtataka, iyan ay mayroong namamatay. Ituloy natin ang pagbasa dito sa versikulo 11. Upang ang kanyang puso't diwa ay huwag nang mahawa sa kasamaan at panlilindang. Ayun, kapatid, napakaliwanag. Bakit kaya ang mga bata ay may namamatay rin? Sapagkat yan ay paraan ng Diyos sa pagligtas sa kanila. Dito sa 11, upang ang kanilang puso't diwa ay hindi na mahawa sa kasamaan at panlilinlang. Idagdag pa natin ang karunungan ni Solomon dito sa Kapitulo 3, versikulo 3 at 2. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay, iniisip nilang ang kamatayan ay kapamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo sila'y nananahimik na. Sa 4, bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo sila'y nasa buhay na walang hanggan. Napakaganda, kapatid. Kaya huwag nating ipagtaka at huwag nating itanong na bakit ang mga bata ay mayroon ding namamatay, sapagkat yan ay paraan ng Diyos yan sa pagliligtas sa kanila. Ang iba upang hindi na mahawa sa kasamaan ng daigdig na ito. Idagdag pa natin ang Mangangaral City, versikulo 1. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Ayun, kapatid. Mas maganda pa ang araw ng kamatayan, at ayon sa karunungan ni Solomon, upang hindi na mahawa ang mga bata sa kasamaan ng daigdig na ito. At dito naman sa Mangangaral 3, versikulo 1 at 2, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng tanim. Tayong lahat, kapatid, bata man o matanda, mayroong kanya-kanyang oras at panahon. At ngayon, alam na natin at alam mo na kung ano talaga ang dahilan bakit may mga batang namamatay. Hanggang dito na lang, sana'y samahan niyo akong muli upang patuloy pa rin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.